Kami po ay nag-aaral sa St. Paul College at nag-aaral po kami ng agriculture system. At nandito po kami ngayon at para po magkanta po ng interview po sa agriculture. Kami po ay may kunting katanungan na about sa kung paano po yung mga sa ginagawa. So, yung tanong ko po, sir, ano po ang mga programa niyo para sa mga farmers? Sa agriculture office, ang number 1 na programa dyan yung pagbibigay ng mga material inputs sa mga farmers, farming inputs para matulungan sila na bumaba yung kanilang gastos sa bukid. Bumaba yung gastos nila, mas magiging malaki yung profit nila. Meron kasi implement na banner program sa DA, so yun yung inaatap ng mga LGU, Agriculture Office, sa pagtulong sa mga farmers. Pero karamihan doon, mga farming inputs yung binibigay sa seeds and fertilizers and other planting materials. And then mga trainings. Pero about naman sa agriculture, yung climate change natin, nakakaano sa mga farmers natin yun. Paano programa po yung or action yung ginagawa niyo para in case na may mga sinisirang palay? Ayun. Una dyan, yung awareness ng mga farmers na merong nangyayaring pagbabago ng klima. And then, papasok yung mga technologies, mga smart farming technologies na makakatulong para mabawasan yung epekto sa climate change. And then, another doon, yung pag-apply nila ng crop insurance. Tsaka, crop and livestock insurance na libre naman na binibigay na Department of Agriculture. So, dito sa LGU, so wala naman tayo programa doon para din sa budget para din sa insurance. Kinukunin natin sila sa Philippine Crop Insurance Corporation para masiguro nila yung kanilang lisensya. Parang yun. Tsaka mga alam tayo. So, yun. Awareness tsaka trainings. Tsaka mga about naman po doon sa yun po sa mga problema. Binibigyan nyo rin po ba ng o i-encourage nyo rin yung mga farmers na magkaroon ng insurance po yun yung namin. I-encourage natin sila mag-apply kada season. Sir, ilan po ba ang mga farmers na mayroon po tayo dito sa Panay? Sa rice pa lang, kasi mostly naman rice farmers dito. Sa rice pa lang nasa around 5,000 farmers na. So iba pa yung mga farmers na mais, mga hati na yan eh. Basta main cropping season, yun yung talagang palay. More or less 5,000 farmers. And ongoing pa rin naman yung pagpalit ng mga enrollees na mga new at saka mga farmers na mga hindi pa nakarehistro. At sir, magkano naman po ang budget po na inilalaan po ng gobyerno ng Panay para sa mga farmers po? On average, yung tao ng budget na nilalaan natin, nasa around 3 to 4 million. Which is, mababa lang siya. Pero dahil under tayo ng DA, kaya confident naman tayo na masaserban yung mga farmers kaya dyan na yung budget. Kasi may mga nagagaling na programa from DA. This wet season nga, merong total nasa around 30 million yung ma-distribute natin ng mga intervention sa mga farmers. Yung mga goods pa lang yan, yung mga seeds and fertilizers, yung mga ibang mga farming inputs. Aside pa dun yung mga machineries na mahihingi natin sa Department of Agriculture. Though, ang function ng DA ay ibang functions ng DA na devolved na sa LGU. Yung national government naman ay sila pa rin yung malaking parte doon sa pagtulong sa mga farmers natin. Dahil sila yung may mas malalaking budget. At sir, paano po maging qualified para po makatanggap ng benefits sa DA? Kailangan naka-register sila sa RSBSD, sa Register System for Basic Sector. Kasi yan ay national na registration system sa lahat ng farmers.
as long as makukumpay nila yung mga requirements at may pasa nila dito sa agriculture office na siyempre ma-validate namin yun. Pagka pasado siya, pina-forward namin yan sa regional office para ma-encode sila. Pagka nakatala na sila dun sa official na listahan ng mga farmers, qualified na sila makatanggap ng mga benefits ng mga farmers. So, depende pa rin kung anong program. Siyempre kung anong commodity nila, kung rice yung program, so dapat meron silang rice na trap dun sa kanila farm information. Kasi malaking database kasi yung RBDC. Masay naman po sa mga land bank minister o mga lending company. May mga farmers din po ba na gustong mag-loan din po sa inyo? Gusto nila mag-start ng farming ganun po? Dito sa ang LGU kasi hindi kasi siya legally na pwede